Ano ang nangyari talaga kay Roque? Ha? Ano ang nangyari kay Roque? Ganito mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Una, kumpirmado ng denied. Ngayon, masasabi na nating kumpirmado ng denied. Talagang rejected yung political asylum application niya sa bansang the Netherlands. Kaya yung pinagmamalaki ni Roque na magagrant yung kanyang asylum application, hindi po denied. Sa katunayan, nakaimpake na ang mga gamit nito ni Roque, yan nakikita nyo, yan po gamit ni Roque yan. Inordera na siya ng Dutch authorities na hindi na siya pwede sa the Netherlands. Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi na. Sa katunayan, ang binigay sa kanyang option, doon ka pumunta sa bansa na una kang pumasok at nag-apply ng visa. Nag-apply kasi siya ng visa sa Austria. Sa Austria. Yung visa niya pala doon prinase sa Austria. Kaya lang, ang Europe kasi, mga kabunyog, mga kababayan, ang European Union, kapag binigyan ka ng visa ng isang bansang kabilang sa European Union, ang i-issue sa yung visa, Schengen visa. Schengen. Ang Schengen visa, ano na yan? Ino-honor na yan sa buong European Union, maliban sa United Kingdom. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nag-apply siya ng visa niya sa Austria. Pero dahil ino-honor naman yan doon sa mga bansa ng European Union, naka-stay siya sa the Netherlands, sa The Hague. Kaya lang, ang gusto sana ni Roque, doon sa the Netherlands siya mag-apply ng political asylum. Kaya lang, deny. So ang ginawa sa kanya ng the Netherlands, sinabihan siya na mayroon kasing tinatawag na Dublin Regulations. Ang Dublin Regulations, yan yung agreement ng mga bansa sa European Union na kapag mayroong political asylum seeker or applicant, yung magpa-process niyan ay yung bansang unang pinasukan o kaya yung nag-issue ng visa. Yun yung regulation ng Dublin, ng European Union. Ang tawag, Dublin Regulation. So yun yung ini-invoke ng Dutch government na under sa Dublin Regulation, dun ka dapat mag-apply sa Austria. Kaya nag-impake na siya ngayon ng gamit niya, paalis na siya, papunta na siya doon, inisyuhan na siya ng ticket, tinulungan na siyang i-process yung ticket niya from Amsterdam to Vienna, Austria. Dala-dala niya na yung gamit niya, sinarado na yung kanyang tinitirhan. Kaya lang, mga kabunyog, mga kababayan, nang sasakay na siya doon sa nung sasakay na siya, pinakita niya yung kanyang medical certificate, yung may dalawa siyang certification sa dalawang doctors na nagsasabing kauupira pa lang sa kanya. So nag-undergo pala siya ng operation. Ngayon, yung dalawang doctors na yon, na hawak niya yung papel, ang sa kanya, unfit pa siya to fly. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng magbiyahe pa sa eroplano. Kaya, tinanong siya ngayon ng magbabiyahe ka ba? Tuloy ka ba sa biyahe mo o hindi? Sabi ni Harry Roque, doon niya lang nalaman, may option pa pala siya na wag magbiyahe. So sabi niya, hindi siya magbabiyahe. So pinababa siya sa eroplano bago nag-take off. Pinababa yung siya sa eroplano. Kaya tuwang-tuwa siya, parang kalusot pa siya. Kaya nag-iiyakan yung mga naghatid sa kanya ng mga DDS. Nang bumalik siya, bumaba siya. Ayan. Kaya yan ang nangyari mga. Pero hindi ibig sabihin yan na nasolve niya na yung problema niya. Ibig sabihin, hindi pa rin siya welcome sa the Netherlands at gagawin ng the Netherlands ang lahat kung ano nang mabuting gawin para sa kanya. Yan mga kabunyog, mga kababayan. So, ibig sabihin, mag-a-apply siya sana sa Vienna, sa Austria. Hindi, siguro, ini-expect niya, hindi siya, kumbaga, ang mangyayari doon sa Austria, kung nandun siya, pagdating sa Austria, ang pwedeng gawin ng Austria doon, i-deport siya sa Pilipinas, pwedeng gawin ng Austria yun. Option ng Austria yun. Kaya lang, hindi nga siya natuloy sa pagbiyahe kasi may pinakita siyang doctor certification or medical certification na unfit siya to fly.
Kaya tinanong siya, so anong option, desisyon mo, babiyahe ka o hindi? Pero hindi ibig sabihin yan na welcome na siya pa siya sa the Netherlands. Hindi. Hindi pa rin. Kumbaga pansamantala lang na natigil ang pag-ano sa kanya. Ha? Oh. Ito. Oh, panoorin natin yung paliwanag ni ni Roque. Oh. Aresto. Voluntaryo po. Well, unang-una, no, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Siyempre, hindi. Meron akong 2 medical certificate unfit to fly. Kaya lang, akala ko wala akong choice. So, nung tinanong ako, siyempre hindi. Pinababa ako kaagad. So, wala pong arestuhan. Pangalawa po, buong buhay ko po, inalay ko na dun sa karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Dahil naniniwala po talaga ako sa importansya nito, mga karapatan nito sa demokrasya. Dahil wala namang kahit sino na may monopolya sa solusyon ng mga problema natin sa malayang pananalita at pamamahayag, mahahanap natin siguro solusyon dyan. Pero sana, hiningi ko sa ating mga kapatid sa media, at halos, ang dami-dami ko naman naging kliyente dyan sa media na yan. Kapag sila nadidemanda ng libel, pag sila sinusupil ng mga matataas sa tao, akong tagapagtanggol sa kanila, sana naman, with the freedom comes responsibilities. Maging, naman sila, responsable sa pagbabalita. At kung walang kumpirmasyon, sana, wag mo na ibalita. Well, unang-una, no, hindi po ako na-aresto. So yun, mga kabunyog, mga kababayan, hindi daw siya na-aresto. Pero ang malinaw, sinailalim siya sa custody ng Dutch authorities. Yun ang malinaw doon. Ang sinasabi niyang masunurin, hindi siya nag-resist. Hindi siya nag-resist sa arrest. Pero, inaaresto siya, kaya lang hindi siya nag-resist. Yun ang sinasabi niyang masunurin. Ibig sabihin, inordera na siya na lisanin na ang the Netherlands. Hindi na siya nakipagmatigasan. Naghanda na siya ng mga gamit niya. Sasakay na siya ng eroplano, kaya lang doon nalaman niya na nung pinakita niya yung medical certificate niya na unfit siya to fly, binigyan pa siya ng tsansa na anong option mo? Hindi ka pala pwedeng sumakay sa eroplano. So, ibig sabihin niyan, pwedeng orderan siya niya ng Dutch authorities, pwede siyang pasakayan ng train. Pwede siyang pasakayan ng train papunta ng Austria. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang malinaw na dito, denied yung kanyang application for political asylum. Isang malinaw na bagay yon. Pangalawa, sinabihan na siya ng Dutch authorities, umalis na siya ng the Netherlands. Ang binigay sa kanyang option, dun ka mag-apply ng political asylum mo sa bansa na nag-process ng visa mo. Austria yon. Kaya lang, nung sasakay na siya ng eroplano, dala niya na yung lahat ng bags niya, tingnan mo. Sa katunayan, madrama yung nangyari doon sa airport ng Amsterdam, sa Schiphol. Kasi, yung mga naghatid sa kanya, kasi alam nung mga naghatid sa kanya ng mga DDS, na pinapaalis na nga siya ng the Netherlands. Pero, nung pinababa siya uli sa eroplano, nag-iyakan. Nung mga DDS. Ito. May video. Makasih kasi maghintay sa inyo. Sir, where are you? Where is he? Hey, saan mo bata? Lumabas siya siguro. There's nothing. Saan? Pagyan namin. Ayun! Sir! Sir! Sir, welcome back! Ang bilis ng travel mo! Welcome back, sir. Nice to see you. How are you? Sir! So worried. Thank you. Ang dami mo ng gamit ngayon, sir. Ay, lahat pala to. Five pala, 6, nandito na kami sa pinasakay na dyan sa airplane. Pero last minute, mga 5 minutes before yung flight dito. Di ba, sir, kailangan talaga nag-iiyakan. Para di natutuloy. Ay, thank you, Lord. See? Sobrang bait ni God talaga kayo. Kasi nag-preliminary investigation sila. Yung napanood nyo na yun yung naghatid sa kanya, mga DDS yun, sa Europe. Hinatid siya kasi nga, pinaalis na siya sa the Netherlands, so ihihatid sana siya sa eroplano. Pagkatapos, hindi nga siya pinasakay kasi nga unfit to fly,
O ngayon, nag-iiyakan. Natuwa yung mga DDS kasi pinababa siya. Pero ang hindi nila naiisip, hindi naman ano yon. Ano pa lang yon, pansamantala lang yon na ano, kumbaga umubra pa yung palusot ni Roque. Ha? Mga kabunyog. Yan ang nangyari dyan. Kaya, kumbaga, pinababa si Roque, tuwang-tuwa yung mga DDS na naghatid sa kanya kasi hindi natuloy yung pagdala sa kanya sa Austria, sa Vienna. Pero, ang malinaw dito, wala na. Pasikip ng pasikip ang mundo ni Roque, mga kabunyog, mga kababayan. Pasikip ng pasikip na yan. Ngayon, sa nangyayaring ito kay Harry Roque, mga kabunyog, itong mga DDS talagang galit na ano sila. Ang sinisisi nila kung sino-sino. Sinisisi ng mga DDS sa mga nangyayari kay Roque, sinisisi nila kung sino-sino. Si Roque ang sinisisi yung media. Yung media. Di ba kanina sabi ni Roque, yung mga kaibigan ko naman diyan na media sa Pilipinas, bakit nila binalita kaagad yan na aresto ako samantalang hindi naman totoo? Totoo naman na hinold siya ng Dutch authorities eh. Hindi lang natuloy. Kung mali lang yung balitang, pa-deport na siya ng Pilipinas. Binigyan pa siya ng chance ng Dutch authorities na pumunta siya ng Vienna, ng Austria. Doon siya mag-apply ng asylum. Pero, syempre, balita yun sa Pilipinas. Bakit niya sisisihin ng media? Galit kasi si Roque na yung mga media daw, kinakalat daw yung nangyari sa kanya. Dapat daw hindi kasi mga kaibigan niya naman daw yon. Ito yung sabi ni Roque. Aresto. Voluntaryo po. Well, unang-una, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, mahahanap natin siguro solusyon dyan. Pero sana, hiningi ko sa ating mga kapatid sa media, halos, ang dami-dami ko naman naging kliyente dyan sa media na yan. Kapag sila nadidemanda ng libel, pag sila sinusupil ng mga matataas sa tao, akong tagapagtanggol sa kanila, sana naman, with the freedom comes responsibilities. Maging, naman sila, responsable sa pagbabalita. At kung walang kumpirmasyon, sana, wag mo na ibalita. Yan mga kabunyog, sinisisi niya yung media. Napanood nyo. Sinisisi niya yung media na yung mga media daw sa Pilipinas, tinulungan niya naman daw yan. Tapos ngayon, binalita daw na naaresto siya. Siyempre, newsworthy yun eh. Balita yun. Mapipigilan mo ba ang media na ibalita yun? Agad-agad niyang kumalat sa social media eh. Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Itong si Roque, sa mga nangyayari sa kanya, sinisisi niya na kung sino-sino. Itong Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.